Kapag ang isang bagay ay nasa harap ng spherical mirror, ang imahe na mabubuo ay nakadepende sa kung ano ang uri ng salamin at sa layo ng bagay sa salamin. Sa talakayang ito ay gagamit tayo ng ray tracing upang mailarawan ang imahe na mabubuo sa spherical mirror. Unahin natin ang concave mirror. Maglagay tayo ng bagay sa harap ng salamin. Karaniwan na ang ginagamit na object ay arrow. Pipili tayo ng isang point sa ating object na panggagalingan ng mga light ray. Karaniwan na ang ginagamit na point ay ang pinakatuktok ng arrow. Ito rin ang mabubuo sa image point. Gagamit tayo ng tatlong uri ng ray na manggagaling sa point sa tuktok ng object. Una ay ang ray number 1. Ito ay ginuguhit mula sa tuktok ng bagay parallel sa principal axis at magre-reflect patungong focal point F. Ikalawa ay ang ray number 2. Ito ay ginuguhit mula sa tuktok ng bagay patungo sa focal point at magre-reflect na parallel sa principal axis. At ang ray number 3, ito ay iginuguhit mula sa tuktok ng bagay patungong center of curvature C at magre-reflect pabalik. Pagkatapos ay hanapin natin ang lokasyon kung saan nagtama ang mga light rays sa isang point. Ito ang image point. Dito mabubuo ang image ng tuktok ng arrow at mula dito mabubuo ang imahe ng object. Ang imahe ay lumiit, nakatiwarik, at real image. Real image kapag ang image point ay nabuo mismo sa pagsasalubong ng mga reflected rays at ang imahe ay nabuo sa harap ng salamin. Virtual image naman kapag ang image point ay nabuo dahil sa apparent path of rays lamang at ang imahe ay nabuo sa likod ng salamin. Ano kaya ang katangian ng mabubuong imahe sa concave mirror kung ang bagay ay ilalagay natin sa mismong center of curvature? Kung sa pagitan ng center of curvature at focal point? Kung sa mismong focal point? Kung sa pagitan ng focal point at surface ng salamin? Maaari mo bang sagutin ang mga ito gamit ang ray tracing? Sa convex mirror naman, ganun rin ang paraan ang gagawin natin para ilarawan ang mga imahe na mabubuo. Gagamitin din natin ang tatlong ray. Una ay ang ray number 1. Iguhit natin mula sa tuktok ng bagay parallel sa principal axis at magre-reflect patungo sana sa focal point. Kaya lang, ito ay magre-reflect na pagtama nito sa salamin. Ikalawa ay ang ray number 2. Iguguhit natin ito mula sa tuktok ng bagay na patungo sana sa focal point. Kaya lang, magre-reflect na ito parallel sa principal axis pagtama nito sa salamin. At ang ray number 3, iguguhit natin ito mula sa tuktok ng bagay na patungo sana sa center of curvature. Kaya lang, magre-reflect na ito pabalik pagtama nito sa salamin. Pagkatapos ay hanapin natin ang lokasyon kung saan nagtama ang mga light ray sa isang point.
Sa pagkakataong ito ay parang walang point na nagtama ang mga light rays. Pero kung maglalagay tayo ng apparent path of rays sa mga reflected rays, narito ang image point. Dito mabubuo ang imahe ng tuktok ng araw at mula dito mabubuo ang imahe ng object. Ang imahe ay lumiit, nakatayo, at virtual image. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay niyo? Subscribe na!